Hi Aries, mid-June 2024, kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Ano pa nga bang ganap? Ano pang parating? Anong pwede niyong kaharapin? Anong mensaheng gabay ang kailangan niyong marinig ngayon? Parang ito lang din po yung current energy ngayon. Okay, guidance, advice para sa mga taong ito. Aries, mid-June 2024. Napakabilis ng panahon. Sige, kuha tayo ng ilang messages para sa mga Aries. Ano maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. I know hindi natin mapakita yung pag-shuffle kasi po tayo ay live sa FB. So, andito yung malaki nating tab. Andito yung camera. Andito si Moonchild. Medyo malayo. Pero, ayan. Huwag kayong mag-alala. Sinashuffle natin mabuti ito. Kuha lang tayo ng pinaka message sa Aries mid-June 2024. Anong ating may iwan para sa kanila? Aries. Uy. Okay, wait. Add pa tayo dyan. Aries. Ngayon, sa taong ito na nakikinig ngayon, isang Aries. Meron ba kayong kilalang Aries? Salamat po sa ilang nasa live natin ngayon. Babalikan ko kayo after each sign. Aries. Mid-June. Ayan na. Uy, medyo madami ito. Kunin lang natin yung pinaka nasa unahan. Okay. The Six of Cups ay narito. The Justice card. Ito yung pinaka bumagsak. The Magician. And the Judgment card. Okay. Puro halos major arcana ang umangat dito. So, may ilang maaring major ganap or ilan pagkakarapin, ayusin natin. Sa camera ay hindi palapan tayo, di ba? Napaka-imbalance ni Moonchild, samantalang andito ang Justice. It's all about balance dapat. Okay, pero mid-June, Aries. Magical. Parang umaangat dito yung inyong mga aura. Yung inyong pagiging magnetic. Yung inyong charisma. Ayan, mapatrabaho man o personal na kapareha, Justice, or dito, actually, andito lahat, the Six of Cups, kung ano kayo bilang isang individual sa relasyon. Judgment card. So, maaaring ito, no? May something, sabi ko nga, major or big event ganap this month para sa ilan sa inyo. Hindi kailangang laliman, but more on the positive or brighter side ng buhay naman ng ating nakikita dito. Para bang andito na yung, makikita nyo yung kaliwanagan. Merong something mission. Bagong mission ba ito? Halimbawa, when it comes to work, may ilang parang may renewal or something new kayong kakaharapin pagdating sa point na yan. Okay. Kung saan mas mapapaangat nyo, yung alam nyo yung deserve nyo, yung mas balance. Or ito nga, sabi ko nga, kung saan mas mapapaangat or talagang kusang aangat itong kakayanan na meron kayo. Physically, mentally, emotionally, intellectually, yung inyong kagalingan, the Magician po ay narito. Andito na lahat. Kompleto Ricardo, kumbaga. At hindi kayo mahirap na hindi kayo mapuna. Kasi kayo ay on fire. Nagiging on fire yung inyong physical aura. But for some, especially kung ito po ay mag-apply, something bago sa trabaho. Kung meron na kayo, halimbawa lang naman, meron na kayong lilisanin, meron kayong iiwan, kahit sa simpleng pagpaplano, mid-June, eto na. Mas meron ng, eto pupuntahan nyo na yung trabahong ito, posisyon na ito, o relasyon na ito, partnership ba ito in business, general message po tayo. Ayan, kung saan, parang actually, andito yung purpose Hindi pa man kayo aware, or hindi pa man nyo nakikita ito right now, pero papunta kayo dito kasi andito yung tunay nyong mission, patuloy na mission, at matatawag nyong purpose. Bagong direksyon ng ating nakikita, bagong posisyon, relasyon. I have no idea, syempre, pa kung anong tinatakbo ngayon ng inyong buhay-buhay. Pero kung saan man nag-highlight yan, may something bago.
Or maybe kailangan yung paangatin yung bagong enerhiya na pwede nyong ilaan sa inyong buhay, negosyo. Kumbaga yung inspirasyon, papaangatin, may renewal. Okay? At this is something na big major shifts pagdating sa inyong especially career. Okay? Or pagdating dito sa, well, sabi ko nga general message tayo, mapa-personal or professional life man ito. Pero may ilang changes po. Sa mas, okay, patungo sa mas may kaliwanagan. Mas purpose, andito na, mas balance, mas marireceive nyo na yung justice this time. Claim na natin yan. At dito, ito, 6 of Cups, parang, ang ilan ay higit na magiging hindi lang emosyonal. Okay, pero parang dito yung mapapaisip kayo sa ilang pinagdaanan nyo. Especially, ayan, bilang merong ilang doggies nitong mga nakalipas. Halimbawa, ito, the 6 of Cups. Yung ilang hindi kadalian, pero meron kayong natutunan. Growing up especially. At dito mas alam nyong mapoprovide. Mabibigyan nyo ng atensyon ang ilang tao, ilang mahal sa buhay. Okay, mas maipoprovide nyo na yung alam yung pangangailangan nila kahit paano. Sa realidad, tayo po ay magkakaiba ng posisyon, gaano man yan kalaki, kaliit, pero andito po ang balance. Or maybe you have to stay balanced. Na hindi madali. Pero as long as, ito, sabi ko nga baka kusa naman yung pag-spark sa'yo eh. Maring meron someone nga dito na nakikita ka. Napupuna ka kahit pa sa palagay mo ay hindi. Pero nakikitaan ka ng kagalingan o makikitaan ka ngayong mid-June. Okay? So, i-claim na natin yan. Other messages, if ever hindi mag-apply yon, okay, more on, andito na kasi lahat. Relationship or family, home ba ito? Diyan kayo higit na mas maglalaan din ng enerhiya ngayon. Or isang message na meron kayong ibabalanse sa part na yun, emotional o usaping pera ba ito, yung ilang efforts, yung love, ayan, mapro-provide or maybe isang message lang yan to spend more quality time with your family, your loved ones. Kaya naman minsan parang nagiging busy ang buhay. Ayan, balance, ang ganda. Claim na natin itong magagandang posibilidad sa natitirang araw o linggo na ito ng mid-June 2024 para sa inyo, Aries. Hi, Taurus! Mid-June 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, guys, mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus. Bago pa man matapos ang buwan or natitirang linggo at araw na ito ng Hunyo, anong maiwan natin para sa inyo? Anong gabay para sa mga Taurus? Message. Okay, message natin. Guys, maring hindi ko lang po mapuna. Tayo po ay live na live sa FB, Taurus. Maring hindi ko lang mapuna ang comments once nag-start tayong mag-reading. Taurus. Taurus this month, sa taong nakikinig ngayon, anong ating maiwan sa kanila? Ayan na, may pumagsak na. Ang dami nito. Kunin ko yung pinaka mensahe na kailangan nyo ring marinig. Taurus, okay. At pa tayo dyan. Okay. Ayan na. 5 of Pentacles. The King of Swords. This one is in reverse. The 4 of Swords. Okay. Parang gusto ko pang mag-add dito. Add natin itong lumilitaw pa dito na isa. The 5 of Wands. 5 and 5. So, dito umaangat yung ilang laban nyo, Taurus. So, ito depende. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon, relasyon. Tanungin ang sarili. Depende ito kung saan nagbibigay diin ngayon ang inyong buhay. Okay. Unahin natin yung 5 and 5. So, dyan, umaangat yung ilang maaring changes na nararamdaman nyo ba ito? Right now, could be physically, emotionally, mentally. Actually, may pagkapagod. I will be honest, merong
struggle, may challenge. Sa money ba ito? May ilang, alam nyo, I know, maaring sa ilang nakakapakinig na madalas ng Taurus, maaring kasi nakukuha ko lately sa kanila about money, wealth, o yung income, yung tinatawag na hard-earned income, yung pinagpapaguran, pinaglalaban. Ito yung ilang laban na kahit kayo lamang ang higit na nakakaalam, yan po ay hindi nasasayang. Okay? Kahit pa ito, sabi ko nga, may difficulty. Physically, mentally, financially, pagod ang ilang Taurus. Hindi nagiging madali. Syempre pa, yung gusto nyong makita sana na resulta. Pero take it easy. Ayan, huwag kayong masyadong ma-pressure or don't be too hard naman sa inyong mga sarili. Kumbaga, kasi parang ang dami yung lalahin. Okay? Ang dami yung dinideal sa inyong buhay. Ilang personal matters. More on, parang kayo lang yung higit na nakakaalam. Sabi ko nga, yung ilang patuloy na laban na ito in life. Na sabi ko nga, hanggat kaya, paangatin nyo yung positivities. If ever, especially kung mag-apply itong na-mention ko, na parang pagbaba ng energy. At dyan kasi parang mekos-mekos, ang daming pumapasok sa inyong isipan na hindi makakatulong para sa inyo. May challenge sa part na yan. So, napakahalaga ngayon na meron kayong nakakausap, the King of Swords, Reverse, Four of Swords. Lalo pa, mentally, kailangan yung, pasiglahin. Mentally, emotionally, nai-stimulate. Ayan naman, stimulation na naman si Moonchild. Kumbaga, di ba, malaking bagay na meron kayong nasasabihan. Kahit sa simpleng paraan, na i-voice out nyo yung gusto nyong iparating. Okay? Could be about a mentor ito, a friend, someone na mapagkakatiwalaan. Malaking bagay. Para sa ilan sa inyo. Okay? Ayan. Kasi baka dyan, kahit paano ay makatulong, makadagdag ng lakas. Siyempre pa dito kayo magpo-focus sa kailangan yung enerhiya talaga. Kasi dito meron ako nakitang ilang laban. Okay, seryosong laban na hindi kadalian, pero ito po ay mapangahawakan. Okay? Recharge your energy, Taurus. Kumbaga, sabi ko nga, iwas pressure sa, dito wala akong nakikita ibang kalaban dito. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Focus ka sa iyong sarili, sa iyong goal. Ang mahalaga naman yung ikaw. Okay? Don't rush to build your life. Unti-unti. Pagpahingihin mo ang iyong mental state. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero maaaring meron kayong ilang isipan dito. Okay ba? Tanungin ng sarili, okay ba kayo? Physically, mentally, emotionally, baka hindi kayo napagtutulog. Or hindi nagiging sapat ang ilang bagay. Pera, emosyon, relasyon, easy lang. Okay? More on self-care, self-love. Kasi ayan. Kasi totoo naman. Kapag fully recharged tayo, dyan tayo nakakapag-isip ng mas maalwan, mas may kalinawan. So, ayun. May iwan ko, mid-June, na hindi ito yung time para, kumbaga, mag-exert, maglabas ng enerhiya na hindi ka pa sigurado. Relasyon man ito, o career, parang kailangan meron ka muna ditong pahilumin, or malagpasan yung ilang personal agenda mo, or personal struggle mo in life. Other messages, why I'm getting a message dito, may pagkamalalim ang mga Taurus. Lalo pa, this is something na hidden Hidden, or even secrets, yung parang hindi makikita ni Moonchild sa baraha. Ito maaari yung ilang pinakatatago nyong lihim, or sabi ko nga yung pakiramdam na hindi nyo nalilet out, nasasabi. Kaya napakahalaga na mayroon kayong someone na kahit paano nakakausap sa paraan na mailabas nyo yung ilang inyong isipin. Huwag nyong sarilinin. Okay? Ayun, yung pinaka-message ko dito. Maybe, recharge. More on pagpapahinga yung ating nakikita. At huwag kayong magmadali, huwag ma-pressure.
hindi isang kompetensya ang buhay, kumbaga. Take it easy, take everything one day at a time. At ano pat, once, ayan, the King of Swords, the Five of Wands, patuloy naman ng manlalaban. Patuloy na meron at merong changes na pwedeng ihain sa inyo ang universe. New opportunity ang parating. Pero sa ngayon, may iwan ko, lalo pa if mag-apply talaga na parang merong kulang or meron kayong kailangang i-release at nabibigatan kayo. Gumawa kayo ng ito sa paraan na ito, tayo po ay magkakaiba. Kung saan kayo marirelax, kung saan kayo makapapahinga, makakapag-recharge ng enerhiya. Could be about travel, or pag-spend ng quality time kasama ang pamilya. Okay, yung paraan muna, alam mo yun, kahit paano, ma-divert mo yung pagka-low na energy na ito. Tanungin ang sarili, kanino ka ba lumalakas? Or sino ba ang lakas mo? Maaaring sa kanya ka makahugot nito. Okay? Para dito sa iyong patuloy or ikalalakas sa iyong personal growth pa sa buhay. Meron pa. Patuloy na merong growth. Gaan naman minsan tayo ay sinusubok ng buhay. May pag-increase nga. Pero right now, magpahinga raw. Okay? Huwag mo munang masyadong isipin yung ilang struggle na ito. I mean, syempre pa, ang problema ay problema, pero it's okay to pause. Taurus, if ever meron man, kapit ka lang sa iyong faith. Okay? Hindi lang sa sariling confident, kumbaga, yung tiwala dyan sa'yo. Hindi lang dito sa pwede mo pang pagdaanan na proseso, pero sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, of course, si Lord, maging ano pa man po ang inyong religion, kapit lang kayo sa Kanya. Malalagpasan to, mapapanghawakan, laksan lang ang loob. May ilang solusyon. Okay, may solusyon. Kung meron man kayo talagang kinakaharap ngayon na kabigatan, parating ang solusyon. Tuloy ka lang. At pahinga rin pag may time. Okay, ngayong mid-June 2024, Taurus. Hello. Hi, Gemini. Mid-June, mid-month of June 2024. Ito na po ang inyong reading. Hingi tayo ng ilang mensahe. Mensaheng gabay para sa inyo. Ano pa nga bang ganap? Anong parating? Anong kailangan yung marinig ngayon para sa mga Gemini na nakikinig ngayon? Message. Gemini. Gemini, mid-June 2024. Gemini, sa taong nakikinig ngayon. Gemini, ayan, may bumabagsak na. At pa tayo dyan. Gemini. Okay, may card na dito. Okay. The Six of Cups. Lagay lang natin dyan. The Queen of Wands. The Nine of Pentacles. Nagulat naman ako. Sama natin itong isa dito. 9 and 8 of Pentacles. So, andito pa rin po. Maganda po. Maganda po. Merong bunga. Meron at merong bunga. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili, Gemini, na wala lang din naman din kayong higit na iniwanan nung lakas, nung enerhiya, nung effort, nung sipag, tiyaga, kundi para mailaban ito, para makita nyo yung bunga na gusto nyong makamit. Okay? Gaano man minsan nakakaramdam tayo ng parang pagkabagal ng ilang bagay-bagay, or parang hindi naman siya dumarating, Moonchild. Itong gusto nyong resulta na matanggap. Gaano man yan kabagal, meron ka pong nagagawa. Meron kang nagagawa. Kasi minsan hindi na natin na-recognize yung mga ating natatapos, kumbaga, or ilang nakakaya. Claim natin, andito pa rin tayo sa inyong season, Gemini season. Kamusta ang mga nag-birthday or magba-birthday? Enjoy the rest of your birthday season. And meron tayong nakikitang opportunity, good news when it comes to your money. Money matters.
Especially, this is something na inyong pinaghihirapan. Magmumula pa rin ito, guys. Siyempre pa, sa patuloy niyong inilalaan or pinaglalaanan ng enerhiya sa trabaho. 8 of Pentacles po ay narito. And also, kung hindi yun mag-apply, pwede rin naman, napakalawak nito. 6 of Cups, something na may kaugnayan sa pamilya. Or, bakit biglang pumasok sa isip ko? Something pamana ba ito? Regalo na pwede nyong matanggap? Claim na natin yan. Or kung kayo ay dito nasa isang relasyon, kung hindi yun mag-apply, merong something matatanggap. Money, financial opportunity. Kung hindi yun mag-apply about family, or kung saan kayo lumaki, may kaugnayan sa bahay ba ito? May bahay dito? Home and family matters din. Tapos, pasok sa banga yung usaping pera. If ever wala dun, maaring ito, if in a relationship, married, couples, may something positive, pwede nyong matanggap mula sa inyong mga partner. Or matatawag yung partners. Partners in life. Kung hindi sa inyo mismo, reversal tayo every time po. Kung hindi sa inyo mismo ito, parang moonchild, wala naman yung positive na luck about money. Wala namang dumarating. Pero huwag kayo mag-alala. Kung baka ito naman yung mag-reflect or mag-apply dito sa ilang tao sa inyong paligid. Una na rin, pamilya or kapareha. Syempre pa, hindi lang sila ang magsasaya. Pero mababahagian ka rin. Okay? Lahat kayo ay merong something bunga na mararamdaman. Na ang ganda. Ayan. Okay, mas nakikita natin dito yung improvement or even development ng buhay-buhay. Life in general. Depende na kung saan kayo higit na naglalaan ng energy as I've mentioned. At dito, the Queen of Wands. Maybe isang message po ito, patuloy yung paangatin yung sapat na tiwala, yung confidence na meron ka sa iyong sarili. Nag-iinit ang buhay trabaho dito. Your career is on fire. Money, relationship. So, sana all na lang ba kami, Gemini, especially right now, napapasok lang astrologically. Alam ko, maaring kung kayo nakakapakinig na kay Moonchild. Etong si Jupiter, the planet of wealth. Wealth, abundance, luck, faith, lahat nandiyan na. Andito. The universe has your back, Gemini. Ayan, claim natin yung magagandang possibility. As long as, andito rin naman yung kagustuhan nyo. Of course, totoo rin naman yun. Baka naman, kumbaga, take advantage. Itong ilang nakikita natin, mapa-astrology naman. Dito sa ilang umaangat na baraha para sa inyo, Gemini. Take advantage yung transit nitong si Jupiter sa inyong sign. Sa inyo mismong sign, kasi yan po yung nagdadala or magdadala sa inyo sa patuloy niyong pag-angat sa buhay. May abundance. Pero, totoo yun. Nasa tao ang gawa. Okay? Nasa Diyos. Nasa taas ang awa. So, walang mangyayari sa atin kung andito lang tayo. Totoo naman din yun. Kaya, Queen of Wands, pinapaalalahanan kayo. Okay? Napaangatin yung enerhiya na yan. Ano ba yung gusto nyo? Baka ngayon pa lang ito. Halimbawa, maybe this is a reminder lang din for some of you, Gemini, na nakikinig ngayon. Huwag kayong panghinaan ng loob. This is not the best time para maging secluded kayo. Or hindi nyo pahintulutan ng inyong sarili na mag-explore, mag-take ng risk, take new chances. Kumbaga, syempre pa, sabi ko nga, sa realidad ng buhay, hindi na rin safe sa outside world. So, napakahalaga na alam nyo kung ano yung papasukin nyo, trabaho man o relasyon. Pero ulitin ko, meron kayong protection. The universe has your back. Meron kayong gabay. Isang proseso ito na patungo sa inyong tagumpay. Ngayong mid-June 2024 para sa inyo, Gemini. Hi, Cancer! Mid-June 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang parang kambing, mes. Sa simula pa lang, nagbabakal na tayo kasi Cancer din ang Moonchild eh. Hindi. Tayo po ay live na live sa FB. Okay, Cancer. Kuha tayo ng mensaheng gabay para sa inyo.
para dito sa ilang natitirang linggo o araw ng Hunyo. Anong gabay ang kailangan nating maiparating sa mga taong ito? Cancer, sa taong nakikinig ngayon, isang Cancer, June, mid-month of June 2024. Message, Cancer, mid-June 2024, para po sa mga Cancer na nakikinig ngayon. Ano po maiwan natin para sa mga taong ito, Cancer? Will be straightforward, hopefully. Minsan lang po talaga ay maraming naisip parating ang cards. Cancer, mid-June 2024. Anong ating may iwan para sa kanila? Sa taong nakikinig ngayon, Cancer. Cancer. Medyo mailap sa Cancer. Nahihiya. Ayan na. Ayan na. Okay, spread that. The Lovers. Sandali. Sino to? The Knight of Wands. The Six of Pentacles. 6 and 6. Uy, parang may double meaning. Muncha. 6 and 6. So, you're trying to be healthy. Parang note to self to. Note to self. Healthy, eto, life in general, depende na kung saan nagiiwan ng pagbibigay diin or highlight ang inyong buhay. Kahit pa pare-pareho tayo at Cancer ng sun sign, okay, sa realidad po, tayo ay magkakaiba. Okay, the Lovers, the Knight of Wands. May pag-init, pagbugso ng mga damdamin ang umaangat dito. Para sa ilan, okay, if this is about your relationship area, no matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, married, may pag-bloom, balance naman, mutual, or isang reminder ito na kaya pa, maiwo-work out pa. Ano man ang pwede niyong pinagdadaanan, highs or lows, mailalaban pa. Okay? Kumbaga, susubok kayo ulit para dito sa ilang bago na pwede niyong maramdaman sa inyong relasyon. This is something na i-work out. Something na patungo sa ikahi-healthy pa ng relasyon. Pero again, depende to sa katayuan nyo ngayon. The Six of Swords ay narito. Meron ditong pagtalikod. Okay, depende na. Could be, yes, I will be straightforward. Maaring meron kayong simulan, sabi ko nga, para mas dito sa ikababalanse or ikaangat ng isa't isa, yung inyong mga damdamin, emosyon, yung pagmamahal, the Lovers. Or, could be about endings. Ayan. Dahil nga, kung hindi nyo na nare-receive, natatanggap itong parehong pagtanggap, parehong inaalay nyo na pagmamahal. Depende yan again sa sitwasyon, sa inyong relasyon ngayon, then maybe, kahit sa simpleng paraan lang muna, ay, it's okay to pause, Cancer. I mean, pahinga muna ang puso. Kasi parang dito, para sa ilan, merong bigay ng bigay. Merong someone na higit na nagbibigay. Okay? Or maybe sabi ko nga, this is a general message, guys. Kailangan dito, kung nandito ka pa rin, tanungin ang sarili, pakiramdaman. Kung nandito ka pa rin naman sa relasyon na meron pa rin pagbibigayan, then maybe ito, kumbaga, mas palaliman nyo pa yan. I mean, may mga pagkakataon na hindi nagiging perfect ang lahat. Ano pa ang lahat ng sitwasyon sa isang relasyon. Pero as long as ramdam mo pa rin naman, tanging ikaw ang makapagsasabi dyan, Cancer, yung pagpapahalaga, yung pagmamahal, yung balanse ng hindi lang ikaw ang nag-e-effort. Then, itong nakikita nating endings could also be about new beginnings. Para sa masabi ko nga, ikalalalim ng inyong koneksyon. Dito pa rin tayo, relationship-wise. Kung single, ayan, Knight of Wands, andito na. Merong someone na matatawag niyong knight in shining armor na pwedeng magpakilig or merong something magbigay sa inyo ng special na atensyon,
But syempre pa, dito kailangan maging handa ka, maging bukas ka as a Cancer kasi may tendency na hindi gano'n nagiging buo madalas. I mean, very secure sa kanyang, hindi ko nilalahat pero andito yung hinahanap niyong syempre pa security, yung kasiguraduhan. I mean, more on the traditional side ang mga Cancer eh. I mean, maybe isang reminder yan. Kung meron ng someone, I mean, visible na someone, andito na kayo sa dating stage, ano ba yung pakiramdam mo? Meron bang give and take? Nabibigyan ka ba nito ng pagpapahalaga? Then maybe yan yung ilalaban. Okay? May something na paglalim pa. Or nanaisin nyo pang kilalanin ang isa't isa. Pero, ano man ang katayuan ngayon, may pag-bloom ng iyong puso. Napakalawak ng usaping relasyon. Could be about din dito sa iyong mga personal na desire. Okay? Personal na matatawag mong passion. Kung saan andun yung fulfillment or saan ka mas masasatisfy, mas magiging masaya. Okay? Could be about 6. Dito pumapasok, sabi ko, napakalawak niyan sa iyong patuloy na serbisyong totoo. Maaaring may ilang ganap dyan kung saan merong kasiyahan. May ilang events ba kayong pupuntahan? Party, okay, wedding, why not? The lovers, or kayo mismo ito, na merong something love or marriage proposal na matatanggap, merong pagbibigay dito, merong something na matatanggap. Okay, kung magiging open lang kayo, bukas sa ilang posibilidad na ito na aking nababanggit. Sa ilang bago or pagbabago pagdating sa inyong buhay, pag-ibig pa lang tayo. Well, pwede rin naman po kung i-relate nyo ito, buhay karera, kung magiging higit kayong bukas, open-minded. Networking ba yan mo, child? Hindi. Open-minded na mag-try or kahit sa simpleng connection, kumbaga, na maka-meet ng mga like-minded people. Then why not? May magandang posibilidad po kasi sa part na yan. Be open. Stay open. Remain open. This is the best time actually to connect. Okay? Mid-June. Cancer. Kahit over the net lang ito sa inyong paraan. Nang hindi ka nagmamadali. Okay? Kahit andito, actually may paglalim ng inyong mga kagustuhan eh. Speaking of health, balik tayo. Health muna tayo. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Maring andito ang priority ng ilan. More on self-care and self-love ang nakikita natin dito. Kung paano mo mas ma-improve. Maring kusang umaangat ito ngayon. Kumbaga, meron kang ilang changes na gustong makita dyan. Yung pag-renew ng iyong katauhan, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Gusto niyo ng something bago. Kumbaga, you're out with the old and in with the new. Yung mga bago, maaring ang ilan mag-decide na magbago ng hairstyle, why not? Parang feeling ko parang gusto ko nga magpagupit ngayon. Hindi, pero merong ilang changes kayong gustong gawin sa inyong physical appearance. Ayan, Jetta na daw to, charis. Para dito sa ikay-improve, ikababalance. At alam niyo yun, yung connection na meron kayo sa inyong mga sarili. Sabi ko nga, mas mahalin nyo ang inyong mga sarili ngayon. Take it easy. Balance lang. Kung as a Cancer, na marunong kayo magbigay sa ibang tao, yung efforts, sa anumang paraan yan, wala mang halaga. Okay? Yung efforts, yung love language na ibibigay nyo sa iba, sana maibigay nyo rin sa inyong mga sarili. I mean, paglaanan nyo rin ang inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally, deserve ang magpaganda, magpaspa, mag-relax din pag may time. Okay, add ko lang to, career-wise, ayan, bilang wala pa tayong na-mention ata, maangat po kasi dito yung aura mo rin, yung iyong kakayanan, okay, na magbigay nung serbisyo na may pagka-healthy right now, and balance naman, pero baka reversal tayo every time, Cancer, baka hindi mo to alam, the 6 of Swords ay narito, wala kang ideya, eto, be careful lang din sa kung sino ang pwede mong pagkakatiwalaan or higit na pag-aalayan ng enerhiya nang hindi ka nasasobrahan. Minsan, dahil nga, ang kalma, ang balance lang naman ng ilang sitwasyon, hindi maiwasan ng ilan na mag-overshare. I mean, ng saloobin ba ito? Or ilang ganap sa buhay mo na hindi naman din masama. Okay? Pero meron dito tayo nakikitang difficulty
na pwedeng mag-apply sa'yo mismo or sa isang tao, ilang tao sa iyong paligid, especially sa connection sa trabaho or ilang community groups na meron ka. May pag-inat sa point na yan, so dalawa lang din yun. Sabi ko nga, maring merong ilang lakad kayo, ilang pwede invites, events, wedding, ganyan. Okay? Kumbaga, dyan nag-iinat. Yun yung more on positive. May ilang lakad, may ilang ipa-priority kayo. Ito yung medyo nega, na baka merong isa dyan na hindi nyo alam, ay tingin pala sa inyo ay isang kakumpetensya na hindi kayo aware. Dahil nandito lang, ginagawa nyo lang naman yung gusto nyo gawin. Nandito yung passion, yung love, yung pagbibigay nyo ng efforts sa inyong service, daily work service, ganyan, trabaho. Pero ayun lang, i-divert, kung meron kayong ideya, i-divert ang energy sa mas alam nyo mag-i-improve pa kayo at huwag kayo masyadong magpa-apekto as an emotional sign sa ilang pwede nyo marinig or matanggap na hindi ganun kaaya-aya. Yun lang naman. Okay? Pero be careful lang sa pwede mong pagkatiwalaan. Or kahit sa simpleng paglabas ng iyong agam-agam, take it easy. Hindi lahat ay pwedeng mapagkatiwalaan. Okay? Yun lang naman. Para sa inyo ngayong mid-June 2024, Cancer. Hi Leo, mid-month of June 2024, mid-June 2024, kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Ano nga bang ganap pa? Anong parating? Dito sa ilang natitirang araw o linggo ng Hunyo. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, sa taong nakikinig ngayon, anong ating maiiwan para sa kanila? Message. Leo, anong maiiwan natin para sa mga taong ito? Leo, anong ating maiiwan? Mid-June 2024, Leo. Mid-June, Leo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Leo. Leo, mid-June 2024. Anong gabay po ang maiiwan natin? Ayan, medyo mailap. I know hindi ko napapakita ang pag-shuffle po. Ayan, dahil medyo struggle po. Tayo ay live na live ngayon. Sa FB, andito ang camera. Tapos, ayan, andito si Moonchild na malaki rin. So, huwag kayong mag-alala. Ito po ay sinashuffle natin mabuti. Leo, June 2024. May isang bumagsak na dito. At pa tayo dito. Mid-June 2024, Leo. Okay, mahiyain ha. Ang Cancer at Leo, mahiyain ngayon. Pero maraming nasasabi. Ang haba yung Cancer na basahan natin. Pero Leo, mid-June. Leo. Anong gusto mong iparating sa mga taong ito? Mid-June 2024. Okay, paisa-isa. Ayan na. Umangat na. 7 of Pentacles, the 4 of Swords, 7 and 10 of Pentacles. Add pa natin itong isa, the Knight of Swords. Okay, kaya naman palang tagal niyang lumabas. Dahil pagod na. The 4 of Swords. Ito, unahin natin yung dahilan kung bakit may pagkapagod, Leo. Could be physically, mentally, emotionally. Tayo po ay general message. Depende na kung saan nag-highlight ang inyong buhay-buhay ngayon kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Pero ang 7 and 10 ay narito. Could be about your career. 10. Knight of Swords, and ito yung pakikibaka, paglaban, pag-init ng iyong buhay karera. Maaaring ang ilan ay dyan naglalaan ng higit na enerhiya. Or dito, 7, could be about dito sa ilang plano nyo pagdating sa negosyo ba? Or relasyon. Anong or? Or relasyon, guys. So, ito, lumabas sila lahat. Career or relationship, partnership area. So, kung meron kayo ilang binabalance niya, trabaho sa part na yan,
abay nakakapagod talaga. Lalo kung andyan ang energy. Okay, so, ito na. Dito na tayo sa magagandang possibility. Muna, career-wise. Kung alam nyo na, andito lang kayo, parang yung feeling na unstoppable, ang mga Leo, Knight of Swords po, ayan. Go kung go. Go for the gold. Kumbaga, at ito, ang gold. Merong magandang possibility, guys. When it comes to your professional life. The 10, dyan pumapasok ang 10th house of career. Kung aking i-relate astrologically, claim natin, this is the sign of abundance po. Lalo pa po, okay, kung patuloy kang nakibaka. Patuloy ka lang ngayon, parang yung energy kailangan merong magawa, merong matapos, umaangat yung sense of responsibility na kailangan makita yung resulta at hindi po yan imposible anytime soon, mid-June 2024. Eto, maaring ang ilan sa inyo, i-claim natin ito, ito napakalawak. Recognition ba ito? Achievement, an award. Kumbaga, kasi andito yung kasi, nilalaban, pinagtatrabahuhan, pinagpapaguran, nag-e-effort, yan po ay hindi nababaliwala. Kahit sa simpleng appreciation ito, ayan, marirecognize kayo. This time of the month. Na ang ganda. Okay? Merong ma-achieve po. Meron kayong mahihit, kumbaga, mahihit na jackpot or milestone when it comes to your career. Ang ilan sa inyo, dan kasi, merong something kompleto. Halimbawa, meron kayong proyekto para sa isang kliyente, if self-employed kayo, meron kayong may hit dyan, may completion, may matatapos. So, hindi posible na meron ding bagong simulain na naghihintay, hindi matatapos. Sabi ko nga, unstoppable yung energy dito. Andito din kasi yung cravings sa success. Ang ganda. Recognition ba ito? Achievement? An award? Kumbaga, kasi andito yung kasi, nilalaban, pinagtatrabahuhan, pinagpapaguran, nag-e-effort, yan po hindi nababaliwala. Kahit sa simpleng appreciation ito, ayan, marirecognize kayo. This time of the month. Na ang ganda. Okay? Merong ma-achieve po. Meron kayong mahihit, kumbaga, mahihit na jackpot or milestone when it comes to your career. Ang ilan sa inyo, dahil kasi, meron something kompleto. Halimbawa, meron kayong proyekto para sa isang kliyente, if self-employed kayo, meron kayong may hit dyan, may completion, may matatapos. So, hindi posible na meron ding bagong simulain na naghihintay, hindi matatapos. Sabi ko nga, unstoppable yung energy dito. Andito din kasi yung cravings sa success. Na ang ganda. Meron kayo niyan. Minsan, may traffic lang. Knight of Swords. Hindi naman perfect ang daan. Hindi perfect ang buhay. Parang meron kayong ilang bako-bako na pagdaanan. Pero, yun po ay, kumbaga, parte ng challenge through ups and downs, highs or lows, through thick and thin, positive, negative, ayan, lahat na. Yan po ay challenge lang. Patungo ka dito, ang ganda, guys. Gaano man yan kalaki, kahit sa realidad po tayo ay magkakaiba pa rin. Pero this is something fulfilling sa feeling. Kasi ito po ay pinaghirapan, inilaban, pinaglaanan ng hard work. At dyan, mayroong pagtaas, pag-level up. Could be about pag-increase din sa inyong mga income, sweldo, or maybe isang sign kung andito kayo sa posisyon. Ito hindi kailangan sundin. Pero ito yung umaangat kasi, mensaheng gabay lamang po. Hindi lahat ng advice ni Moonchild ay kailangan sundin. Okay, ito lang po ay pawang kasangkapan. Wala dito ang inyong tunay na kabalaran. Okay? Nasa inyo pa rin yan. Kumbaga, kung meron kayong ilang gustong pagtaas talaga, this is the best time to ask for a higher income or kumbaga sa inyong salary. Kung gusto nyo merong itaas dyan,
why not, ayan, ikonsulta sa inyong mga boss or someone na nakatataas, mapakikinggan kayo. Kasi alam nila na deserve mo. Okay? Kasi minsan, itong nakikita natin, baka hindi naman siya magbukas ng kusa. May pagkakataon na kailangan din natin magsalita. The Knight of Swords, ikaw itong may hawak ng espada. Ayan, pakita natin sa live. Okay, pero patungo kayo dun. Kahit hindi mo sabihin, maaaring kusang umangat to. Luck is on your side, Leo. Claim natin yan. Go for the cold, sabi ko nga. Aim high, walang imposible. Dito tayo. Sa medyo, may pagka low-key. Okay? Four of Swords. So, umangat dito. Sa kakatapos ko lang na Cancer. Meron dito ang pagkapagod. Dahil nga, if ever mag-apply itong pag-push nyo, work-wise, or anumang pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, especially, syempre pa po, nakakapagod. So, this is the best time para paglaanan nyo rin yung matatawag na work and life balance na hindi madali, di ba? Lalo kung nagiging busy talaga. Pero, prioritize mo rin yung ikaw. Physically, mentally, pag-alayan mo rin ng energy, yung pagpapahinga, recharge your energy. Or kung saan itong aangat, the Seven of Pentacles, health-wise, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero meron kayong ilang goal, ilang plano sa point na ito, katabi-katabi ng Four of Swords. Step by step, ilang proseso, Jeta ba to? Or pasok nyo na si Moonchild dyan, bilang I have my ascendant in Leo. So, medyo nag-a-apply sa akin, Parang note to self ito, pero ano man ang gusto niyang i-priority rin sa sarili, physically, mentally, emotionally, unti-unti, hindi kailangan madaliin. Lalo pa, day 1 pa lang tayo. Day 1 pa lang walang rice, Charis. Kumbaga, isa-isa. Don't be too hard. It is something na pagdadaanan ng proseso. Hindi naman overnight yung success. Health-wise, yung naiiwan mo siya, pwede nyo rin i-relate pagdating sa career. Step by step, patungo kayo doon sa gusto nyong makitang success. Okay? Relationship-wise, hindi pa tayo nakapag-iiwan. May pagkapagod tayo nakikita. Pwede rin mag-apply ito. Dahil dito sa ilang pinagdadaanan ng ilang Leo na hindi mabigyan ng pag-action right now for some of you. Tayo ay general reading. Tingnan nga natin kung nasaan si ngayon. Baka meron akong ma-share. Okay. May ilang wishes. May ilang hopes, yung dreams when it comes to relationship, no matter what your relationship status right now po. Single, married couple, may ilang pangarap ang ilang Leo ngayon na umaangat. At ito yung ilang plano niyo. Plano na makatagpo na si The One, plano na mapaangat ang enerhiya dito sa pagod ng paghihintay ba ito, single, or plano sa inyong paraan kung paano nyo higit na mabibigyan ng diin or priority ang iyong kapareha. May ilang plans para sa patuloy na ikaw-grow ng koneksyong ito. Or ng iyong future, single. Hindi pwedeng magpahuli ang mga single. Dahil ito ay, ayan, parang umangat yung, ano ba yung mga nakikita nyo? Ano yung na-vision nyo kayo sa isang relasyon? This is the best time na magplano. Okay? I mean, maging diretsyo lang din kayo sa inyong hangarin. At hindi yan imposible na inyong makamit, okay, or maramdaman. Ngayong mid-June, ngayon pa lang, i-claim na natin yan yung magagandang posibilidad para sa inyo, mid-June 2024, Leo. Hi Virgo, mid-June 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. Ano bang ganap? Ano bang parating? Anong mensaheng gabay sa inyo ng baraha bago pa man matapos ang ilang araw o linggong ito ng Hunyo para sa mga Virgo na nakikinig ngayon? Message hopefully will be straightforward hanggat maaari. May pagkakataon lang na napapahaba dahil sa daming nais iwan ng baraha. Pero Virgo, mid-June, mid-month, ayun na, of 2024. Mid-June, ayun na. Nagtalo na sila. The Wheel of Fortune,
Okay, may ilang cards dito. The Judgment card. The Eight of Swords. Isa-isahin natin. Di pala siya kita doon. And the Moon. The Chariot actually. Sama pa ba lang? Sa camera kasi hindi siya kasha. Sama natin to. Sige. Dito ka na lang. Sa gitna. The Chariot. Ito, unahin na natin. Maring ito ay may patungkol sa ilang biyahe, movement. So, mas practical, meron po bang travel right now? Kahit sa simpleng isipan, pagpaplano ito, Virgo, mid-June 2024. Maring sa mas practical pa, meron bang inaayos ang ilan? Travel visa ba ito? Travel documents? Passport, ganyan. Anything related to travel or international agenda, pwede rin naman po. The Wheel of Fortune ay narito. Ito yung parang gusto nyong marating na purpose, destiny, judgment card. May ilang pagliwanag dyan na pagliwanag na kailangan yung yakapin. Could be about a new place, new direction, new possession, new relationship. May ilang bago. Okay, so maybe isang reminder na yakapin nyo itong ilang pwedeng pagbabago na dumating sa inyong buhay. Anytime soon, or ngayon pa lang, ito na ang umaangat eh. Sabi ko nga kahit sa simpleng plano pa lang po ito, ideya. Andito po. Ayan, pinapantay natin. Masyado pa lang mababa. Narito ang alas sa inyo ngayon. Suportado kayo ng universe, the Wheel of Fortune. Pero yan ay, ito, medyo fleeting. May mga pagkakataon, di ba, umiikot ang buhay. Nasa taas, nasa baba. Minsan nata-traffic, the chariot, kalesa po yan. Ayan. And may patungkol yan sa inyong mga emosyon, pamilya, yung ilang pangarap na meron kayo sa pamilya na may kaugnayan sa travel, pwede rin. Napakalawak po niyan. Or pagdating sa career, the moon is here. May pagka-intense. Kumbaga, maaaring dito yung inyong kagustuhan din talaga. Or kusang aangat na ito talaga patungo sa inyo. Kasi andito po ang matatawag nyong destiny and purpose. Judgment card ay narito. Possible for some of you na merong anything ganap. Mapa-business man ito or family na pa-mekos-mekos na po ang munsya. Anong oras na kasi? Tayo po ay live na live. Time check, 1:30 a.m. Pero merong pwedeng may kaugnayan sa ibang bansa. Or sabi ko nga, kahit over the net lang ito guys, na very normal na ngayon, anything related international, pwede po, halimbawa, andito kayo sa isang kumpanya. Ayan. Maring merong someone dyan na umangat kung saan kayo itong mag-represent ng inyong company. Yung ganun lang naman. Or may kaugnayan sa family. Sabi ko nga, na may kaugnayan sa ibang bansa, may parating na balita, blessing, or good news. Claim natin yan. Merong opportunity po. Depende na yan kung nasaan, sabi ko nga, yung gusto nyo pang makita, mapuntahan, or even matutunan sa buhay. Ito lang, iwas lang kayo kasi nga, sabi ko nga, yung agos ng buhay, ups and downs, gumagalaw tayo. Minsan, hindi natin, kumbaga, hindi lagi smooth yung transaksyon or komunikasyon, relasyon, sitwasyon, porosyon. Okay, yakapin mo lang din ito. Hindi laging maayos ang daloy ng buhay. Pero yakapin mo lang ito. Lalo kung andito talaga yung willingness, andito yung puso mo, yung matatawag mong purpose, papunta ka dun. Gaano man kabagal yung datingan para sa'yo minsan. Kumbaga yung progreso. Pero dun ka pupunta. Iwasan mo ang maging neka. The Eight of Swords ay narito. Stay positive. The Moon, umaangat yung halo-halong emosyon. Merong takot, baka hindi, or wala. Walang oportunidad. Paangatin mo yung judgment, yung pagkaklaro sa'yo, yung pagkawasto, as long as andito naman ang iyong puso. Umaandar ka. Okay, I mean, tinutulungan mo lang din ang iyong sarili na mabigyan ng pag-aksyon ang mga bagay-bagay na iyong iniiwanan ng prioridad ngayon.
then tuloy lang. Okay? Eight of Swords, medyo may pag-aalinlangan the moon. Minsan kinakabahan or napapangunahan kayo nung hindi lang kaba pero takot sa sitwasyon na ayaw natin. Trust your intuition, okay? Na meron kayong control dito. Kayo ang may hawak ng, anong tawag dito, manubela ng inyong sasakyan. Kayo ang driver, guys. Laban lang. Minsan, kailangan nyo lang talagang makaramdam ng pagka-traffic or kabagalan. Minsan, kailangan nyo lang mag-pause para mag-recharge or magpagasolina. Ayan. Diba? Kailangan natin yon. Parte yun ng buhay. Pero huwag kayong sumuko. Dahil meron tayong nakikitang bago. At ito nga po yung matatawag nyong tunay nyong mission pa or patuloy na purpose sa buhay. Other messages, Wheel of Fortune, the Moon, the Judgment Card. This is about renewal, rebirth, the Chariot, family. Why I'm getting a message? Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, Virgo, pero kung andito ang hangarin nyo. At ang ilan ay patuloy na nagiging negative yung resulta. Ito, again, kung nilulook forward nyo naman na ito, why not? Maaring merong baby blessing for some of you. Meron nang magpa-positive. Hindi po isang medical, professional health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero meron tayong magandang posibilidad na nakikita. Maaring merong mag-add or mag-add up na bagong miyembro sa pamilya. Kung hindi ito sa inyo mismo mag-apply kasi at the center of your coins, Virgo, umangat ang the Chariot. So maaring something ito related sa family. Okay, something na andito na yung destiny, parating siya. Merong kaliwanagan. Or other indication, kung meron na kayong kids, maaaring pag-alayan nyo lang din sila ng extra care or attention mid-June. Kumbaga, sila tong bibigyan nyo ng prioridad. Or kailangan nyo marinig ito ngayon, natutukan ang mga bata. I mean, paglaanan ng oras. Spend quality time with your loved ones. Para sa inyo ngayong mid-June 2024, Virgo. Hi Libra, mid-June 2024, mid-month na po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang pwede pang parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig ngayon? Para sa mga Libra na nakikinig, Libra, mid-June 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra, mid-month of June. Anong ating maiiwan para sa mga taong ito? Ayan, may gustong bumagsak. Okay. Ayan, add pa tayo dito. Libra. Mid-month of June. Libra, Libra, Libra. Para sa taong ito, anong maiwan natin para sa kanya? Message po. Mensaheng gabay para sa mga Libra. Okay, may ilang cards. Medyo madami to. Ito muna po, ito, napakaganda. The World. Lagay na muna natin dito. The World is here. Kunin ko pa yung ilan. Medyo marami to. Okay. Ito na. Buwaksak na. The Ten of Wands. Uy. Completion. Both cards is about completion. Merong makukumpleto. Nine of Wands. Merong matatapos. The Magician, makukumpleto. Pati ako nagulat. Libra. Magugulat yun. Kakakape. Pero, excuse me po. Tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo. Pero Libra, dito na tayo sa unang umangat. The world. Or the universe, rather. Char. Hindi. Pero, sa mas practical dyan, maring merong pag-travel po ba ang ilan? Mid-month? Okay. It doesn't matter naman kung long or short distance travel ito, pero definitely merong pag-movement, merong paggalaw, biyahe. Kahit sa simpleng pagpaplano or anything related sa pag-iibang bansa ba ito, may pag-angat ng ilang agenda sa part na yan.
na kung saan, ayan, parang ito physically, mentally, emotionally, kahit paano, maaaring makatulong ito, okay, sa inyo para mapasigla palalo ang inyong katawan, lalo kung medyo may pagkapagod nitong mga nakaraan, or mapasigla palalo ang inyong karelasyon, if in a relationship, married, regardless naman, yung connection na pwede nyong mabuo mid-June 2024 Libra, this is something na iti-treasure nyo forever. Maybe isang indikasyon lang din ito. Kasi may pagkakumpleto tayong nakita. Buong buo yung mga bagay-bagay. This is a sign, maybe, for some of you to spend quality time kasama ang iyong loved ones. Okay? Magical yung nakikita natin, something na memorable. Ayan, kumbaga, maibabaon nyo ito sa mga susunod pa o na yugto ng inyong buhay. The world, napakaganda. This is a great sign. Napakalawak po niyan. The 10 of Wands, sabi ko nga, completion. Merong matatapos talaga. If this is about your work, this is a great sign po na merong magandang opportunity, good luck when it comes to your career or finances. Claim na natin yan ngayon pa lang. Okay. May ilang parang pag-level up. Kung kanina may movement, meron at merong development, improvement sa part ng iyong buhay, life in general. Okay, lahat na andito sa true lang, lagi namang madalas ganon. Okay, relasyon, the magician, dito na lahat yun kompleto, regado ka, mas mafulfill mo yung ilang kagustuhan, mapatravel man ito, buhay, karera, relasyon, napakagandang indikasyon, okay, na pahintulutan mo rin ang iyong sarili na makapag-recharge, makapag-relax. Mula dito sa ilang bitbitin mo. Ayan, kita niyo siya. Nakikita ba sa live? Ayan, meron siyang ilang bitbitin. 9 of Wands, ilang challenge po ito na hindi nagiging madali. Maaaring sa higit na practical natin, maaaring meron talagang ilang difficulty, especially sa trabaho, pamilya, hindi madaling ipagbalanse ang mga bagay-bagay bilang tayo ay tao lang. Pero maaaring makatulong itong aking ilang na-mention para sa inyo na, alam mo yon, kahit paano ay makahinga sa ilang isipin na ito ng buhay. In short, ay pahintulutan ng sarili na magpahinga. Okay? Ano pa bang ma-add natin dito? Ang ganda. Ang ganda. Para bang andito yung hirap. Ayan, andito yung hirap at matatawag niyong ginhawa. Kumbaga, work and life balance lang din ng nagiging aware ka doon sa ilang pangangailangan mo rin or pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid. Recharge, listen to your intuition, have fun, enjoy lang din. Okay? Deserve yan. At, kumbaga, meron ditong suporta. Hindi ka nag-iisa. Merong nakaagapay sa'yo. At handang tulungan ka. Yun lang lagi yung iisipin mo. Kahit pa medyo ngayon, sabi ko, ayan, may ilang dalahin. Hindi naman kailangang laliman ang bawat na may mention ni Moonchild. Sabi ko nga, kahit sa simpleng ito, yung ginagawa niyo sa pang-araw-araw, ito po, pawang test lang to. Okay, tinetest lang ito, yung inyong kakayanan, yung inyong strength, yung test of faith, kung paano nyo hinahandle ang ilang sitwasyon sa inyong buhay. Ito, malalagpasan. Kahit pa mahirap, makakayanan. Huwag kayong bumitaw. Maaring malapit na kayo doon sa pagkakumpleto. Malapit na kayong matapos or magtapos. Kung kayo yung mga estudyante pa lang, ayan, merong bago, may ikot nyo ang mundo. Meron at meron pa kayong matututunan, mararating. Okay, paangatin nyo lang din yung inyong pagkapit. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa bawat proseso na inyong pinagdadaanan sa buhay, pero syempre pa sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, kapit lang kayo sa Kanya. Kapit lang tayo sa Kanya. Ngayong mid-June 2024 para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio! Mid-month of June 2024, mid-June.
2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang ganap? Anong pwedeng nyo pang maramdaman o anong parating sa inyo? As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Scorpio. Ano nga ating maiwan para sa kanila? Para sa taong ito na nakikinig? Message? Okay, sandali. Tayo po ay live na live sa ating FB. Nakita ko hindi pantay. Okay. Message po, Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Mid-month of June. Okay, maya po, babalikan ko yung ilang narito sa ating FB Live. Salamat po sa ilang nakikinig. Ayan. Okay, meron na ditong bumagsak. Kumpol na. The Ace of Wands. Ace of Wands, the Queen of Pentacles. The Eight of Cups. Queen of Pentacles. Queen of Wands. Okay. So, kayo to. Yung inyong pagiging independent. Yung power na meron kayo, yung lakas na kahit kayo lang muna ay nangingibabaw dito. Okay. If in a relationship tayo, love message. Okay. Meron ditong susubok, magta-try ulit, or paiibigin ka ulit, why not? Or magta-try na pumasok ulit sa iyong buhay, pwedeng merong magbalik. Bakit hindi? Pero may bago eh. At itong bago na ito ay maaaring kaakibat ng nakaraan. Para sa ilan. Tayo po ay general reading. Okay, love message. Or kung andito na kayo sa isang relasyon ngayon, married, couple, maaaring isang indikasyon ito, halimbawa, unang muna, meron kayong ilang pinagdaanan. Okay, na hindi kadalian. Dito, papaangatin nyo marahil or kailangan nyo marinig ito na mula dito sa ilang pagsubok na inyong pinagdadaanan or pinagdaanan ay susubok ulit kayo. Susubok at susubok. Merong bago. The Ace of Wands. Okay? Umaangat yung feminine energy. So, maaaring magiging bigger person dito ang mga babae. Okay? Pero regardless naman, ma-add ko lang yun. Or someone closest sa iyong puso na isang babae. Kumbaga, mag-represent ito ng malaking impact para sa iyo mid-June. Maaaring kahit sa simpleng pagpapayo mula dito sa ilang pinagdadaanan mo, maging bukas sa ilang posibilidad. Okay? Or, kasi baka meron siyang naisip parating. Reversal yung energy. Someone older or elder sa family na maaaring hindi na natin masyadong nakakamusta. Ito, sabi ko nga, ito medyo mekos-mekos na si Moonchild. Ito ay yung sitwasyon na maaaring mag-apply sa'yo or sa kanya, dito sa person na ito, sa yung someone, feminine, sa family ba ito. Maaaring meron siyang ilang gustong iparating. Bakit ganun bigla yung pumasok? Andito tayo sa love, pero kasi baka makatulong siya, kahit sa simpleng pagpapayo, or siya itong kailanganin ka. Reversal po. Okay, pero balik tayo, usaping pag-ibig eh. May something bago po. Okay, parang kailangan yung paangatin. Kung andito pa ang puso, andito pa yung fire, kumbaga yung enerhiya, na pwede pa naman, mailalaban pa. Then, this is the best time na magplano. Yung long-term plans para sa inyong relasyon. Okay? Especially sa mga meron talaga ng pinagdaanan na hindi kadalian. This time, merong renewal or rebirth, something bago sa relasyon. Sabi ko nga, or maybe, hindi naman kailangan po laliman yung bawat na mention ni Moonchild. Kahit dito sa paraan nyo, kung sino kayo bilang isang individual sa relasyon, kumbaga, why not try something new, something different naman? Kasi minsan, di ba? Oo. Lalo masyado na kung para sa ilang comfort na, andito na yung komportable na kayo sa isa't isa, na why not pasparkin nyo naman yung mga bago sa inyong connection. Kasi ang ilan, di ba, parang naghahanap ng something new. Sa paraan nyo, okay, ano ba yung mga gusto nyo pa na gawin? Or yung hilig nyo pa? Or kayong mga babae, ano yung hilig nyo pa? Hilig nitong mga kaparehan nyo. Why not? Okay, sumabay. Compromise with your partner.
Para sa ilan, andito talaga yung pag-ingat po when it comes to relationship. May bago. So some of you may get engaged or makatanggap ng love marriage proposal, where kung hindi mag-apply, could be about a business proposal. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Wands. Andito yung pagiging, sabi ko nga, independent, financially independent. Kung aking i-relate yan, kayang-kaya nyong tumayo sa kung nasan kayo ngayon. Meron kayong power. Okay. Ano pa bang ma-add natin dito? Business or love man, maganda po yung ating nakikita. Susubo kayo. Maybe a message, a reminder to try one more time. Huwag kayong susuko sa kung ano mang pwedeng bang rejection ito or feeling down, napakiramdam. Subok lang daw po. Okay, papaangatin mo yung init sa'yo na alam mo, yung confident, kumbaga, yung lakas dahil meron ka niyan. Single, why not put yourself out there? Sumubo ka. Na syempre pa, sa realidad, ay sa outside world, ay ayan, hindi na rin po safe ang mga bagay-bagay. So, sinasamahan na ito ng pag-iingat. Pero, ayan, baka dyan mag-apply para sa single, Scorpio, to get to know someone, try to go out more, put yourself out there. Kung andito lang naman, yung init sa'yo na pumasok na sa isang relasyon. Paangatin mo yung ikaw, yung natural mong kagandahan, yung charisma na meron ka, kung paano mo dalhin ang sarili sa ilang sitwasyon, especially sa yung aura, okay, kung paano ka makisama, makibagay, paangatin din ang iyong boses. This is the time na, hindi ito yung time na manahimik. Kasi parang andito yung lakas mo, napupuna ka, mapakikinggan ka, nakikita ka. Okay, maging bukas ka sa ilang bago. Dahil, maybe ito, papasok talaga itong mga bago ng kusa eh. So, be flexible, stay open, be open sa ilang bagong ito na pwedeng ihain sa inyo ng mundo ngayong mid-June 2024, Scorpio. Hello, Sagittarius, mid-month, June 2024, mid-June. Napakabilis ng panahon. Kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Ano pa nga ba ang parating, anong ganap, or anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig para dito sa ilang natitirang araw o linggo ng buwan ng Hunyo. Sagittarius, anong ating maiwan para sa kanila? Message. Sagittarius, mid-June 2024. Mid-month of June, anong gabay po ang ating may iwan? Okay. May Samsam, ayan, tayo po ay live na live. May Samsam, babalikan po kita. Hinahanap ka namin kanina. Okay. Harapin lang po natin ang Sagittarius. Okay, salamat po. Okay, Sagittarius, mid-June 2024. Mid-month of June 2024, anong ating may iwan? Okay, medyo mailap. Ito muna tayo. Ito yung unang bumagsak pa lang. The Tower. Okay, so dyan pa lang. Expect the unexpected. Ngayong mid-month. Na, kasi ano yun eh, kumbaga, kung ano man pwedeng lahat naman, wala naman tayong control, guys, diba? So, kung anong pwedeng dumating sa buhay natin, wala sa mga barahan tunay na ganap, guys. Mensaheng gabay lamang po, pero with the Tower kasi, yan yung wala tayong control. So, expect the unexpected. Go with the flow, highs or lows. Positive man yan or negative, sasabay ka. As a Sagittarius ay very flexible and adaptable sign ka naman. So, mapangahawakan to. Bakit mailap ang baraha? Mahiyain. Sagittarius, ano may iwan natin? Mid-month of June 2024. Sinong Sagittarius? Parang malakas ang enerhiya dito. Ayan, malon na din. Finally. 10 and 3 of Pentacles. King of Wands. So itong ganap na ito, unexpected na ganap, could be about ito napakalawak. Kala ko dalawa siya.
napakalawak. Unang-una bumagsak ang buhay-trabaho, karera. May ilang unexpected ganap dyan. Hindi naman po kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Kita mo siya. Three of Pentacles. Meron kayong tatrabahuhin o tinatrabaho pagdating sa inyong buhay serbisyo. At this is something na hindi ka nag-iisa. Sa work, sa service, pagdating sa pang-araw-araw na buhay. Parang medyo maninimbang ka dito. Pamilya, trabaho. Ito pa rin, work-wise pa rin ito. Three of Pentacles. Dito sa ilang matatawag mong teammates, workmates, or ilang tauhan to, if self-employed, ganun. King of Wands, kayo yung parang dito, leader. Or aangat yung pagiging leadership. Meron kayo niyan, kumbaga. Kayo tong magiging higit na bigger person. The Tower. Mula dito sa ilang, wala tayong control na sitwasyon. Kaya yung higit na unawa, mag-a-adjust, makikisama. Okay, mid-month, patuloy na may pagka-busy. May pag-init sa part na ito at wala kayong magagawa. Parang wala kayong option dito kundi ang sumabay. Yun naman lang talaga ang ating patuloy din na magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Especially po, buhay, trabaho. Okay. Parang andyan yung focus, na family and work life lang ito. Na hindi mababaliwala. The Ten of Pentacles po. Abundance to. Merong good luck when it comes to money. Na manggagaling, especially dito pa rin sa tinatrabaho nyo. Or patuloy nyo iniiwanan ng lakas. Or focus ngayon. Okay? Iwasan lang kasi andito yung pagiging leader. Para sa ilan, reversal naman tayo. Parang ito ay mag-apply sa'yo or sa isang tao. Especially kung meron kang boss. Someone na higher ups, na katataas. King of Wands. So, someone na, yun na nga. Maari kasing, dahil nga nag-iinit ang buhay career, gusto mo lang pulido ang mga bagay-bagay. Siyempre naman, gusto natin na ilalaan natin ang ating best sa ating ginagawa. The Three of Pentacles. Pero, iwasan lang. Hanggat kaya, syempre, wala namang perfect. Ito yung wala tayong control sa kung ano mang pwedeng sabihin or ano mang pwedeng marinig mo or ano mang pwedeng makita mo. Reversal. Maaring ikaw lang din ito Kumbaga, gusto mo maayos lahat. Kasi yung minsan pag-angat ng pagiging perfectionist natin, medyo siya, maganda. Kasi gusto mo lang makita yung resulta na hindi imposible po. Meron dito na hindi lang ikaw ang magsasaya pero ang buong pamilya, pang sports pa. Charis. Hindi, pero di ba kapag masyado tayong maganda, nagiging seryoso, nagiging perfectionist kasi gusto natin makita yung resulta na gusto nating makita. But at the same time, kasi wala namang perfect kasi. Baka sa konting gusot na makita mo or sa konting mansya na natira sa iyong labahin, yung ganon, kahit simpleng bagay, ay mapanghinaan ka na, hindi ka natutuloy, tatamarin ka na, yung ganong senaryo na ayaw natin. Lagi niyong tatandaan na walang perfectong sitwasyon, relasyon, hindi tayo perfect. In short, ang daming sinabi ni Moonchild. Pero if ever meron talaga kayo makaharap na makatensyon, kahit sa simpleng tensyon lamang yan, sabi ko nga, kayo na ang higit na uunawa. Okay? Or i-divert nyo na lang muna yung inyong mga enerhiya kung saan kayo ay. Kita nyo may pag-hit dito. Kahit sa pagdating sa communication, kahit sa simpleng conversation lang ito, may mag-iinit ang ulo. Yes, nag-iinit ang karera kasi nga, busy, trabaho, nagiging, yun nga, baka lagpasan pa, sobrang seryoso. Reversal, so sa iyo ito or sa itang tao sa paligid, kalma. Avoid nyo itong pakiramdam na kailangan meron ka pang ma-prove. Nagkakamali naman ng lahat. Kalma lang tayo. As long as sumasabay ka dito, ano man ang pwedeng ibato sa'yo ng mundo, okay, mapapanghawakan. Konting tiis, kumbaga. Kasi parang andito yung ayan,
Sabi ko nga, hindi naman nasasayang yung effort na ito. At merong something reward pa nga. Oo. So, kung may reward, syempre titiisin ko na yan. Hindi. Pero lalaban. Ikaw tong magiging leader. Kumbaga, kahit hindi ikaw yung leader or pinaka-boss, ikaw na itong magpapakumbaba, kumbaga. Kasi ang tao ay mekos-mekos minsan. Okay, other messages kung hindi yan mag-apply dahil nga dito, wala tayong control na ilang bagay-bagay. May pagka-busy ako nakikita. Sabi ko nga, may pagka-seryoso pa nga. May pagka-sobra. So, huwag nyo lang din kakalimutan po ito baka unexpected kayo ay dahil dito, nakaramdam na kayo ng physically, pagod, tapos mentally, baka maapektuhan pa kayo. Huwag nyo kakalimutan na magpalakas ng inyong energy. Okay? Focus dito sa trabaho, yes. Pero sana huwag mo rin kalimutan naman yung ikaw. Kasi paano mo nga naman magagampanan itong mga trabahong ito kung ikaw mismo, sa sarili mo, ay pagod na rin pala. So, take care of yourself rin. Okay? At ito, merong papasok po na maganda. Hindi na babaliwala yung pagod na yan. So, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? Okay. So, parang gusto ko idagdag to. Last message, the tower kasi katabing-katabi ang 10 of Pentacles po. Yes, merong magandang possibility money-wise mula sa career. Pero especially kung kayo yung mga provider, breadwinners. Syempre pa, may papasok na ang ganda. Pero at the same time, baka ito, napaka-normal. Meron tayong, baka dyan nag-iinat yung ilang gastusin din. Na, very normal nga. Meron pumapasok, pero meron ding lalabas. So, this is the best time then to review your finances, kung paano ka mag-budget. Sa paraan ng hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Pero, as long as merong pumapasok, di ba, you will be financially covered. Matutugunan, kumbaga, mapipigyan, okay? Wala dito sa biyaya na dulot rin dito ng iyong pagtsatsaga. So, laban lang. May magandang posibilidad at kalma. Stay calm para sa ilan sa inyo. Kalma lang tayo. Okay? So, ayan yung iiwan ko. Ito yung maangat para sa mga Sagittarius mid-June 2024. Hi Capricorn, mid-month of June 2024, mid-June 2024 na tayo. Kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Ano pa bang ganap? Anong parating? Anong pwede niyong maramdaman sa mga susunod na araw o natitirang linggo na ito ng buwan ng Hunyo sa Capricorn? Para sa mga Capricorn na nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanila? Message? Mensaheng gabay po para sa mga Capricorn. Sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, ano pong ating may iwan para sa kanila? Capricorn. Ayan, may tumalon na. Kunin natin yan. Capricorn, message po. Mid-month mo. Mid-June 2024. Capricorn, Capricorn. Sa taong maaaring makapakinig o nakikinig ngayon, ang daming bumagsak. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. And then, mag-a-add pa ako dito. Okay. Kukuha pa tayo dito ng ilan. Para sa, ayan na, tumatalon. Kuha pa tayong isa. Okay, nakakakuha tayo ng ilang reversal, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Reverse cards. The Three of Cups. Star, Nine of Wands reverse, Knight of Wands reverse, and the Three of Cups. So, andito ang tala, ang mga tala. The Star is still the Star. Kahit naman yan ay baliktarin at baliktarin natin, Star pa rin yan. Kumbaga, kikinang ka pa rin. Okay? Mapupuna ka pa rin. Or maybe isang message yan na patuloy mo lang paangatin itong pagiging positive mo. Yung kinang na yan. Kasi minsan hindi lang tayo nagiging aware
na meron ka pala niyan. Or hindi ganon katatag yung tiwala na meron ka palang kinang. Alam mo yun? Minsan dahil nga napapangunahan tayo ng kaba or nung enerhiya, ayan, money for me, ano yan? Meron tayong naririnig. Pero, okay. Stay positive sa pinakamagandang salita dito. Meron ditong ilang struggle, I will be honest. Work-wise ba ito? Para bang na-overwhelm ang ilan sa inyo sa ilang ganap ngayon, lalo pa kung meron talagang something bago rin dito na umaangat. Lalo pa sa una, overwhelming yon sa feeling, di ba po? Parang, sandali. At doon baka mangibabaw yung negativity, kahit sa simpleng pag-iisip, okay, yung mindset ba natin. Minsan, napapaangat natin na hindi naman masama, point yun ng ating emosyon eh. Pero sana pang hawakan mo, yung iniiwan ko sa'yo dito na meron kang kinang. Okay, kumikinang ka ngayon. Napupuna ka. Pero kaakibat niyan, ng pagpunang niyan, ay yung maaring obligasyon din o responsibilidad na iatang sa'yo. Halimbawa, pagdating po sa trabaho. Ayan. So, may ilang ganap sa point na yan na kumbaga, yes, nasa spotlight ka, napupuna ang iyong kakayanan, natural na abilidad. Pero baka may pagka-pressure, magkaroon ng pressure sa part mo na dapat siguro kailangan kong galingan pa or galingan lalo. At dito, syempre, dyan, baka ma-overwhelm kayo doon sa expectations na inatang sa inyo. Kasi nga, parang tiwala sa inyo eh. Ang taas nung kumbaga nakikitang standards pagdating sa isang Capricorn. Could be about your boss. Work muna tayo guys. Yun yung nakikita ko dito. Yung pag-init sa part na to. Yung paglaban nyo. Okay? Na ang ganda. Kasi nga, magiging palaban ka. Pero iwas ka lang doon sa pressure na kailangan meron kang, alam mo yun, kumbaga, minsan nakukulangan eh. Nawawalan nung satisfaction na baka kulang pa. Na maganda rin, ano? Kasi nga, ano ba talaga yung moonshot? Kasi nga napapaangat mo pa yung energy na mag-push lalo. Pero don't be too hard, guys, Capricorn, sa inyong sarili. Na baka hindi kayo sapat o hindi okay yung inyong ginagawa. Or baka kulang. As a Capricorn, kaya yung mga tinatawag din talaga na hard worker, masipag kayo. Work-wise, para anditong paglaban nyo. Andito yung matatawag nyo, ano talaga, kumbaga mga go-getter. Okay, talagang tutungo kayo doon. Lalo pa, umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maharap, matugunan, malagpasan, matanggap. Okay, syempre ito yung magagandang posibilidad. Pero kalma lang daw. I-enjoy din. Okay, bakit parang nakaramdam ako ng pressure sa part na yun na hindi masama na nagsiseryoso kayo, pero at the same time, baka sa pagkasobra na yun, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ng sobra naman ay hindi na rin nagiging maganda, kumbaga. So, kumbaga, kalma. Huwag niyong masyadong i-pressure ang sarili niyo. Dahil, again, kusa naman kayong nakikita. Kumikinang kayo, okay? Alisin yung kaba, baka ayun lang din yun eh. Itong ilang gampanin, lalo pa kung halimbawa meron kayong bago na tinutugunan ngayon sa trabaho, bagong trabaho nga ba ito, or proyekto, bagong kliyente, kalma. As long as nandito yung passion mo, yung love mo sa ginagawa mo, I think wala namang malalim na magiging problema. Okay? Makaramdaman, ito napaka-normal ng ilang delays. As long as andito, yung balance, yung patience mo lang din na makayanan at mapangahawakan itong ilang maaring tensyon na para sa ilan, walang ibang kalaban kundi itong tensyon na nararamdaman sa iyong sarili. So, kalma lang daw po. Okay, other messages when it comes to relationship naman tayo. Sa work, medyo parang may ilang gampanin dyan na nakaka-pressure minsan na very normal. Love-wise, kung aking i-apply to relationship, ayan, the Three of Cups, may ilang ganap, may ilang kasiyahan ba ito? Kung magiging bukas kayo, no matter what your relationship status,
right now. Capricorn. Okay, andito yung connections. Paglalim ng connections. Yung, kumbaga may enjoyment. You will have fun. Kung magiging bukas ka sa kabilahan ng, marahil isang mensahe ito, lalo pa po kung mag-apply yung pressure sa trabaho or pagka-overwhelm, yung struggle. Siyempre, buhay trabaho, hindi naman madali talaga magtrabaho. Maging ano pa man yan. Maybe, ayan, baka ito yung paraan ng ilan. Kasi dito, iba-iba naman tayo kung paano kayo higit na makakapag-relax. At nang makahinga naman sa ilang isiping ito. Kasi medyo parang attached kayo doon masyado para sa ilan, work-wise. This time, try to be more sociable. Paangatin yung natural na abilidad sa pakikipag-socialize. 3 of Cups, may kasiyahan po. Or, i-allow mo rin, bigyan mo rin ng opportunity ang iyong sarili na mag-enjoy. Have fun. Okay, if in a relationship, this is the best time na mas makabuo kayo ng romantic feelings sa isang tao. Okay? I mean, alam mo yun, kilig din pag may time, hindi. Kumbaga, andito kasi yung love nakikita ko yung passion sa inyong ginagawa. Lalo andito yung dreams, yung wishes nyo, andito ang mga tala. May pag-spark po pagdating sa love life. At dito, maring mapaangat nyo yung matatawag nyo yung chemistry. Wow! Chemistry na maaring mauwi sa history. Charis. Hindi. Pero, andito yung love, love, love lang. Okay? Enjoy yung sitwasyon ngayon. Maging ano pa man ang inyong relationship status right now. Focus ka rin sa ilang sektor ng buhay kasi parang mas nagbigay diin muna. Para sa ilan naman, para sa ilan lang naman, okay, ang buhay karera na hindi masaba. Hindi naman masama yun. Ang ano lang, balance is the key. Work and life balance na hindi madali. Pero pag-alayan mo rin, or sabi ko nga, i-allow mo rin ang sarili na makapag-relax. Relax din daw pag may time. At ito, sa inyong paraan, sabi ko nga, it could be about dito sa inyong social sector, sa pakikipag-connect, kahit over the net, or pakikipagsayahan, mag-enjoy din, or sa inyong sariling paraan po. Saan ba kayo parang higit na mas na-energize? Ganun. Could be about your hobby or sports, maging ano pa man. Kung saan kayo higit na magiging masaya, suportahan kita dyan. Okay, ngayong mid-June 2024 para sa inyo, Capricorn. Hello, Aquarius, mid-June 2024, mid-month ng Hunyo, kuha tayo ng ilang messages, exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano nga ba ang pwedeng parating pa sa mga natitirang araw o linggong ito ng Hunyo para sa mga Aquarius message? Para sa taong nakikinig ngayon, Aquarius, anong mensaheng gabay po ang ating may iwan para sa mga taong ito? Para sa taong ito na nakikinig, Aquarius, anong ating, ayan, so kumpol na sila. The Ace of Pentacles, the Lovers, may S yung Lovers, para ahas, the Nine of Pentacles, ang ganda naman, ang love and light yung nakikita natin dito. So, sinapol natin itong mabuti bago pa man tayo magsimula rin. At ito nga. Aquarius, Aquarius, Aquarius. This time of the month, the Lovers. No matter what your relationship status po, single ka pa man, in a relationship or married, andito ang iyong maaring higit na tinatawag na TLC. More TLC, tender, loving, and care sa kapareha. Or dito, okay, kung saan ka higit na nag-aalay ng iyong enerhiya, could be about your business ba ito, kung kayo negosyante, or pamilya. Yun lang naman din ito. 7 of Cups. May ilang pinapriority kayo or ipaprioridad sa sektor na ito, kung nasan ang iyong puso, sa madaling salita, nasan ba ang iyong puso ngayon?
Aquarius. Ayan. May dumaraan na eroplano. Mukhang kailangan nyo na mag-travel. Or maybe this is a sign for some of you. Why not travel? Sa paraan, it doesn't matter kung long or short distance travel ba ito. Pero kung saan kayo ay mas makabubuo ng mga bago. Maybe this is a sign na bigyan nyo ng opportunity ang inyong mga sarili. Ace of Pentacles na, tapos the Lovers. Na, eto, parang merong opportunity, love opportunity, na mapalalim ba ito? Or higit yung laliman, may bago. At ito yung para sa relasyon nyo na patungo sa inyong patuloy na growth together. As family, or as an individual, pagdating sa isang relasyon, ang ganda. 7 of Cups, ang daming ganap pa. Or meron kayong pinagpipilian, love, relationship-wise, meron nga ba? May pag-init sa part na ito. May ilang option or maraming pwedeng puro ang tatamis na iniiwan ni Moonchild sa Aquarius kasi ang ganda ng bumagsak. May bunga. Unahin natin. Bunga. In a relationship, lovers. May lovers dito, may couple. Okay, hindi papahuli ang single, mag-add tayo sa inyo. Sabi ko nga kung magiging bukas, merong love opportunity. Pero dito, sa meron ng paglalim or inilalim, lumalim, puro paglalim, may pagka-intense yung love. May bunga, sabi ko, So, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero para sa ilan ay maaring merong something about fertility. Merong baby blessing. Para sa ilan, hindi po kailangan mag-apply. Single. Hindi tayo pwedeng makabuo niyan. Paano yan? Pero meron pong maaring dumagdag sa miyembro ng inyong pamilya. If ever hindi to mag-apply sa inyo, one of your family members, maaaring merong bunga. Okay, ito po ay general message, guys. Hindi kailangan mag-apply para sa lahat. Pero ayun nga, focus dito yung love affairs na meron ka. Single, enjoy mo lang ang ilang ganap. Maganda po, on fire nakikita natin dito. May ilang options kayo, choices na gusto nyo pang gawin. Or maybe this is a sign. Kasi yung bunga, kahit pare-pareho kayo ng sign, Aquarius, iba-iba pa rin tayo ng path. Lagi niyong tatandaan na magkaiba tayo ng timeline. So, unti-unti, hindi nyo kailangan ma-pressure. Okay, unti-unti. Kilalanin nyo muna ang bawat isa kung dito kayo sa dating stage. Get to know each other. Okay, kumbaga, have fun muna. Huwag madaliin. Ano pa? Ito. Meron tong bunga. Sabi ko nga. Or mamumunga pa kayo. May pag-grow pa. Na ang ganda. Ang ganda naman yan, Moonchild. Oo nga napapasana all na lang tayo. Bakit ganon? Charis. Pero life in general, meron pong progress. Career, ayan, hindi ka mawawalan. Claim natin na merong magandang flow ang paparating. Or kung meron man kayong kailanganin. Hindi perfect ang buhay, kahit na maganda naman. Balance yung nakikita ko dito. May give and take. Pero paangatin nyo lang din. Patuloy yung paangatin ng Aquarius, yung pagiging practical. Okay? Focus rin kayo sa kung saan alam nyo ay kailangan. Physically, mentally, emotionally, financially, doon muna. Kasi baka sobrang na dito. Umaangat yung nami-mention na emosyon. Okay? Damdamin. So, huwag nyo kakalimutan na mag-pause rin at mag-reflect, magnilay-nilay dito sa ilang ganap sa inyong buhay. 7 of Cups. Ang importante naman ay yung ngayon. Saan ka ba higit na kailangan mo nang maglaan ng enerhiya ngayon? Okay? Physically, sabi ko hindi ako medical advisor. Kung halimbawa meron kayong nais pagalingin physically, mentally, emotionally, then yun muna ang unahin. Isa-isa lang. Meron po tayong magandang growth na nakikita dito. This is the best time na paangatin nyo lang din yung pagiging practicality sa relationship man o sa trabaho ito.
nang hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Okay, ito yung umaangat para sa inyo. Hindi mawawalan. Yun yung maganda. Meron at meron pong papasok na relasyon or meron kayong kakonekta, hindi kayo nag-iisa. May suporta. Para sa inyo ngayong mid-June 2024, Aquarius. Hello, Pisces. Mid-month of June 2024, mid-June 2024 na tayo. Kamusta po ba kayo? Kuha tayo ng ilang messages. Mensaheng gabay lamang po. Ano pa bang pwedeng parating? Anong ganap? Anong pwede niyong maramdaman? Bago pa man matapos ang buwan ng Hunyo. O dito sa ilang natitirang araw at linggo. Para sa mga Pisces na nakikinig ngayon, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, mid-June 2024, sa taong nakikinig ngayon, anong ilang ganap? Okay. Meron na. Nagtalunan. 2 of Cups. 4 of Pentacles. The 10 of Cups, reverse. Kunin na natin ito, the 3 of Swords. Okay, ito hindi kailangan laliman, katakutan, or maging ano pa man. Charis. Pero, it's all about balance and communication. Sa mga natitirang araw na ito, may langgam na naglalakad. Kita nyo ba guys? Pero, may tamis pa rin naman. Hindi perfect. Wala namang perfect relationship. No matter what your relationship status right now, Pisces, ito parang andito pa rin. Sasabay kayo. Sasabayan nyo. Compromise with your partner if in a relationship. Mula dito sa ilang pagkakaiba, hanggat nandito ang inyong mga puso, kahit pamisan, nasasaktan. Ayan. O talagang sugatan. The 3 of Swords, hindi ko po ito tatamisan. Para sa ilan, tayo ay general reading po. Ano? Para sa ilan na nagkaroon ng ilang tensyon or conflict, kahit sa simpleng tensyon, maraming naisip parating ito eh. Kumbaga, hindi kayo nagkasabay. Sabi ko nga, may ilang imbalance. Kahit sa paano nyo pinaparating ang inyong boses. So, dito, communication lang. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay po ay naidadaan sa maboteng usapan. Marahil ganun lang. Kasi 2 of Cups ay narito. Ito ay pawang matatawag niyong test of faith sa inyong relationship. Kung hanggang saan, hanggang kailan ang inyong kaya. Through ups and downs. Or through thick and thin ba ito? Hindi madali. Parang meron tayong nakikitang detachment. Okay? Or yung sa mas practical, baka hindi kayo masyadong nagtatagpo or nagkakasabay sa ilang bagay na very normal. Wala naman pong perpektong relasyon. Pero sa huli, ano man ang pwede niyong pagdaanan, umaangat pa rin po dito ang security, yung seguridad na meron kayo sa inyong mga partner, married couples. Pero siyempre pa, guys, ang reminder tayo na ang tanging naiiwan lamang po every time ng mga barahan na narito, ito po yung maaring kondisyon. Okay? Kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung resulta, of course, at the end of the day, wala po sa mga barahang ito. Depende na ito sa tinatakbo ng inyong relasyon. Kung andito kayo, meron kasing umaangat, hindi lang detachment, pero yung ito minsan hirap sabihin. Merong third wheel, third party situation. Okay. So, dyan medyo maninimbang kayo. Ito, tatanungin nyo ang sarili. Kayo ang higit na makapagsasabi. This is the best time to do some evaluation or some reflection pagdating sa inyong buhay. Kapareha, pamilya, actually, andito. Kahit sa simpleng tensyon, guys, miscommunication, sabi ko nga, disagreements na normal. Parang meron kayong someone lang na makatensyon o hindi kayo magkaunawaan.
Hindi kailangan mag-apply na mayroong third wheel agad. Okay? Huwag nating ipilit ang ilang sitwasyon na hindi para sa atin. Tayo po ay general reading. Pero, ayan. May pag-init sa part na ito. Pag-init na mapalalim pa ang relasyon, maaring sabi ko nga, sinusubok lang kayo ng ilang bagay-bagay. Kung paano nyo i-handle ang isang problema, or ang isang tensyon, or pag-init nito kasi, pag-init ng ulo. Kaya hindi kayo magkakasabay. So, ayun nga, sabi ko nga, communication is the key. Paangatin din yung, hindi lang yung inyong emosyon, nandito ang puso, pero yung inyong pagiging practical. Na everything is temporary, guys. Kahit yung mga pakiramdam nyo na ganyan, na hindi kayo okay. As a Pisces, malalim din kayong makiramdam, malalim kayong magmahal. So, napaka-imposible na maiwasan itong emosyon na pwedeng umangat. Lagi nyo ring tatandaan na mahalaga yan, yung pakiramdam na yan. Your feelings are valid, Pisces. Pero kalma. Okay? Kumbaga, ito naman ay may solusyon. Hindi natatapos sa isang punto na hindi pagka-okay sa iyong simple, kahit sa simpleng pakiramdam na hindi ka okay ang iyong buhay. Sabi ko nga, everything is temporary. Kahit yung feelings mo na yan, malalagpasan mo yan. Makakaya mo yan. Okay? Other messages, 4 of Pentacles, family, 2 of Cups, relationship, 10 of Cups, family pa rin. May ilang, sa mas practical lang kung papaangatin natin, may ilang agenda kayo sa part na yan, kung saan meron ba kayong inaayos na, halimbawa, meron kayong gustong improvement na makita. If this is about your physical home, at hindi mag-apply yung mga sinasabi ni Moonchild na emosyon. Okay, so maaring ito po ay may patungkol dito sa bahay. Ayan, sa inyong tirahan ngayon. Meron ba kayong nais ipaayos? Or kahit sa simpleng pagkumpuni, meron ba kayong gustong i-renovate or bagong bilhin na kasangkapan? Maybe this is the time. This is a sign for you, Pisces, na i-priority rin yan. Para sa ika-secure, ika-comfort, at ika-tatatag ng inyong pamilya. Yung ganun lang naman. Sabi ko nga hindi kailangan mag-apply ang lahat ng na-mention ni Moonchild. Dahil kahit pare-pareho kayo ng sign, guys, magkakaiba po ang bawat isa. Lagi niyong tatandaan. Okay? Kasi meron tayong nare-receive na ilang comment na hindi siya maka-relate. Ganun. Or hindi para sa kanyang ilang sitwasyon. Dahil single siya, ang napag-uusapan in a relationship. Paano ka makaka-relate? Okay? So, take it easy. Just only take what resonate. Pero, ayan. More on communicating, connecting, be open-minded. So, networking na naman ba to, Moonchild? Hindi. Lawakan nyo yung inyong pag-iisip. Kung paano nyo tinitingnan yung larawan. Kumbaga, yung bigger picture nito. Kasi baka meron kayong hindi nakikita na ilang detalye. Okay? Baka, dahil nga, mapapaangat natin ngayon ng inyong emosyon. Baka hindi nyo, kumbaga, hindi naman sa magiging self-centered tayo. Sabi ko nga, mahalaga ang yung pakiramdam. Pero sana, lawakan mo rin. Baka meron ding hugot itong ilang tao sa iyong paligid. Pagsabay yung nakikita ko dito, kumbaga, sasabayan itong ilang pagkakaiba nang naibabalanse ang mga bagay-bagay na hindi nasasobrahan or nakukulangan. So, connecting, balik tayo. Ma-add ko lang ito. Connecting kasi nakakakuha tayo dito ng detachment. Kumbaga, parang kulang dito sa interaction ba? Or sa connection, affection, lahat na, Pero, depende na yan kung saan. Pero family po, relationship-wise ang umaangat dito. Or dito sa ilang taong matatawag nyo, malapit sa inyong puso, pwede rin naman. 3. So, dyan papasok ang ilang kaibigan, ilang relatives, your cousins, or even your neighbors, ilang aling marites sa paligid. Okay, why I'm getting a message? Kasi nag-highlight ang tahanan. Maring meron kang ilang mapuna sa part na yan, sa aking ilang na-mention, or may ilang ganap sa part na yan, na kailangan yung linawin, or kailangan yung harapin. Okay? Ayun lang.
Baka may mabuong miscommunication. May agenda ba kayo sa mga kapitbahay nyo ngayon? Hindi, pero balance and communication is the key. Sabi ko nga, nung una pa lang. Okay, so ayan, yan yung iniiwan ng messages mula sa barahan na ito para sa inyo ngayong mid-June 2024, Pisces.